So good evening to each and everyone. It's our midweek service and ipadayon nato ang biblical prosperity. Ika-26 na ni mga igsoon sa biblical prosperity. So dapat naagi biblical mga igsoon kay lisod kaayo prosperity di ito sa kalibutan atong gikopya ba. So ika-26 na ni. And we are now in the book of Psalms. So let's all stand. Andaman inyong Bible sa book of Psalms chapter 1. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity to learn another lesson about biblical prosperity. I pray, dear God, that you will use me once again, empower me to preach your word, O God, to your people, and help us, O Lord, to learn your principles and to avoid those things that you wanted us to avoid. And we need your guidance, we need your protection, we need your teaching, O God, tonight, so that we will be able to know what should be done sa among kinabuhi, Lord, and what should we avoid. And thank you, dear God, for this opportunity. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Prosperity of the Righteous. Prosperity of the righteous. Kinsa man ning gi-consider nga righteous? Kinsa ning gi-consider nga righteous? Kaning buutan? Ang katong tanan nga nakaangko na sa balaag espiritu, nakaambit na anang righteousness. So kung sundon nimo ang prinsipyo sa Ginoo kaning atong mabasahan karon, kaning atong matun-an karon, kung imong sundon, imong ibutang ang imong kaugalingon diha, qualified ka nga maimo ning prosperity. Because of Christ, we are considered righteous because of His righteousness nga iyang gipaambit nato. Na anytime mamatay ta, kana nga righteousness nga gipaambit sa Ginoo nato mga igsoon, through the Holy Spirit as a witness nga naa nag-uban-uban nato, maunay makapalangit nato. Dili ka ng pagkabuutan nato diri. Dili ka ng pagkausab sa atong kinabuhi, nagbinut-an na ta, nausab na ta, unya sigurado na jud ko ani kay nabuutan naman ko. Dili na mao nga righteousness ang makapalangit nimo. Mga bunga na lang na mga igsoon. Pero ang tinuod nga makapalangit nato, katong righteousness ni Christ nga atong gidawat ba si Kristo. Maora gito'y qualified nga makapalangit na to. It is not what we've done. Kaya bisag unsa pa kamaayo nga buhat atong buhaton diri mga igsoon, it will never be enough. Di gyud na siya enough gyud. Di ba? So, only the righteousness of Christ. So, katong tanan nga naluwas, ni dawat na si Ginoo, qualified ka ni. Nga pwede ning mahitabo sa imuha. Okay? So, tulo ka butang mga igsoon, ani nga mensahe, number 1, the conduct of the righteous. So kung tinuod kang luwas, dapat naa ka ani nga conduct. Naa ka ani nga attitude, naa ka ani nga pamatasan ba? No, kaning klase nga kinabuhi mga kaigsuonan. In Psalm chapter 1 verses 1 and 2, dili na to makita. 1 and 2. Ang first word gyud nindot kaayo. Ingon sa Bible, blessed. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Now, bantayan nato ning tulo ka pulong ani mga kaigsunan. Walketh, standeth, and sitteth. Na bantay ha kanang nay green, walketh, standeth, and sitet. Kaya ito na-explain mga kaigsunan. Kaya importante kayo na, diha ta nabitik. Diha ta nabitik mga kaigsunan. So, ang Bible, nindot kay ang first word, blessed. Pero naamay not. Blessed ang mga righteous. Blessed ang kaning man, especially, karong panahon na, kay church age naman, blessed is the saved person. Katong luwas, panalangin para sa luwas nga dili makiglakaw, dili makigbarug, dili makiglingkod. Nagyod dili gyud, dili. Walk it not, stand it not,
and sit it not. Importante kayo na, di yun na pwede i-rearrange. Sequence na, mga kaigsunan. So, una, atong isgutan, unsa may pasabot aning walk it. So, kaning walk it, mga kaigsunan, to walk in this context implies living one's daily life according to ungodly principles. This means that a righteous person does not follow the advice or ways of those who live in opposition to God. Dapat dili ta mosunod. We should not follow the advices of those ungodly people. May mga prinsipyo, mga igsoon, nakatunan na to. Alright? So, naay mga principles nga gitudlo sa Ginoo, pinaagi sa inyong pastor. Pinaagi sa mga mensahe nga gihatag sa Ginoo nato diri. So, once nga makakaton ka na ang mga principle, unya dunay another principle nga gihatag sa imuha in contradict to the principle na gihatag sa Ginoo, agoy, unya mo imong nasunod, mao na gipasabot diha, nakiglakaw ka, subay sa mga pagtambag sa mga tao nga nag-contradict na. No, nag-contradict na sa mga godly principle. Kaya may lain tang tumong diri mga kaigsunan, gigaydan ka, gitudluan ka para mainsakto ang imong paglakaw uban sa Ginoo. Remember, sa dihang naluwas ka, kisa may nakiglakaw nimo, kisa may nag-invite nimo, walk with me, follow me. Christ. So sa dihang ningon si Christ, follow me, gitagaan kag instruction, gitagaan kag mga messages. In fact, gitagaan kag pastor to guide you, to feed you with knowledge that you need to know. Para makaibaw ka unsaon paglakaw nimo ang imong Christian life. O karon, unsa na may tan-aw nimo sa imong kaugalingon? Follower ba ka? O opposition ka? And the reason why you oppose, because wa nimo natuman ang giingon sa Ginoo, walk not. Tua ka naminaw sa mga prinsipyo, mga kaigsunan na nag-alkontra sa mga teachings nga gihatag sa imong pastor. Kinahanglan imo gyud nag-i-emphasize mga kaigsunan naa kay pastor. Kanang pastor nimo importante kayo na unsa iyang baruganan, unsa iyang gitudlo, unsa iyahang kanang gilid, unsaon nato ni pagpangalagad sa Ginoo sa atong simbahan, importante kayo na. And the moment nga imo nang i-disregard mga igsoon, vulnerable kay ka sa temptation, vulnerable kay ka sa yawa nga ma-feedan kaniya og opposite nga prinsipyo. So anything that opposes sa guidance sa Ginoo sa iyang simbahan, unique man ta, tag-sa-tag, lain-lain man ta nga kuan simbahan, no, lokal man ta. So anytime nga mag-contradict na ang imong utok sa dagan sa imong simbahan, that is referring to a worldly principle. Bisan pag gamiton nimong yawa, kita naman nato na, di ba? Mag-Christmas ta in a kanang Christian way. Di man na pwede. You can never involve right or true Christianity into a wrong celebration. Sayop man lang ang celebration. Klaro man na kayo nga dili man na birthday ni Jesus Christ. Unya, nag-celebrate ka og Christmas, celebrating with those unbelieving people, celebrating the birth of the Lord, which is not really the birth of the Lord. So, hindi na siya pwede, mga igsoon. So, muna siya, daghan na kaayong panghitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga nakiglakaw ta nila, nakigbuhat ta nila, we are doing what they are doing. Ingon na ba? Usa na kanang Christmas mga igsoon. O daghan pa. O di ba? No, karon makita na to na may mga pang-apilan sa mga Kristohanon nga dapat dili ta dapat mo apil. Tuan na ta dito. Padulong na ta hapit padung sa kanang universal.
O dapat di kita magpadama mga igsoon because that is walking into different principle. Naay prinsipyo nga gipasunod ang Ginoo mga kaigsuonan, and the Bible says, blessed ang dili makiglakaw sa kanang ungodly principle. So, dili pwede nga mosunod ta, na klaro kayo na, dili pwede mosunod ta mga kaigsuonan sa mga pamaagi. No? Nga kato mga tao nga nagpuyo sa mga pag-oppose sa mga kabubuton sa Ginoo. Klaro man na. Di ba? Klaro na. Unya, usahay ka nang para maka-oppose ka, dapat naay kuan ba? Naay kupro-pariha ba? Kay ang yawa, mangingilad man siya. Usahay niya pag-ilad kung iya jud completely different. So naagyo na. Magamit sa bersikulo, naasad makita sa nimo sa Bible, pero kung imog yung susihon mga igsoon, lihis gyud. Mulihis gyud. So magbantay tana, nga naman, di ka mapanalanginan sa Ginoo. Kaya ang panalanginan lang, katong wala nakiglakaw. What about standeth? Standeth not, mga igsoon. So standing here signifies taking a position or alignment with the lifestyle of sinners. Kita ba taan eh? Ay mga Kristohanon, nagparihan na sa lifestyle sa mga makasasala. This further emphasizes that the righteous do not associate themselves with sinners in a way that influences their own behavior. O, asa man dapit na nga usab ang mga batasan sa mga batanon, diha sila nagkahiusa sa social media. That if we are going to allow our children nga mahumol gyud sila diha sa social media, giusab sa social media kanang ilang kinabuhi, mao na ang ilang mga batasan nga usab mga kaigsunan, kay mao nay target sa yawa mga igsoon. Na kung unsa ilang gibarugan, mao na imong gibarugan. Mga baruganan man eh. Na mao na yung mga kwan, nakigkwan na ka ba? Nakigparihas na ka. O, tanawa na, the longer nga ilang attention tuwa dito, hastang pamuhok, pananina, panlihok, inistoryahan. Di na yun mabasa nga Christian. Kanindot naman lang mga igsoon nga hipos ka ba? Di ba? Di ba ka matawag Christian mga igsoon nga hip-hop kay ka? Di ba? Mo na ko mag-long sleeve ka, mag-necktie ka, insert yun. Kay kuan man na kanang Mexican style ba? Usahay, ang diri ray siradan, abli na diri uban. Sunod-sunod po ng mga Pinoy. Sunod-sunod po ang mga Kristohanon. Sa fashion, aning kalibutan na. Nung ano nakasunod maka? Because, diha nakatutok mga kaigsunan. Kung unsa ilang gibarugan, mao na imo gibarugan. Mo na kung dili mo magbantay, na ay daghan nga mga portals, ang yawa, nga iyan ang gipangbutang diri sa kalibutan igsoon, nga pag ikaw makasulod ka diha, matakdan jud ka. Matakdan jud ka. No? Kaya, klaro man eh, termina na ito nigisgutan. Ang mga batanon karon na mga Kristohanon, grabe mamalikas. Kung wala ilang mga ginikanan, sila rin mag-istorya mga kaigsunan, lanaan ang WTF. Grabe. Puros F, mga kaigsunan, mag-istorya sila, daghan kay F. Di na ito kumplituhon. Na ay daghang S. Ngati ang katapusan. Di ba? Muna ilang mga termino. Di ba? FK, first and last letter. Grabe, pambundak pa. Niya mag-istorya sila na apay nga kanang D ug M. Unsa naman yung mga batanon na to? Oh, kabantay mo, unsa makausab ang yawa mga kaigsunan?
Muna na-lose ang blessing because nakita naman gani ang resulta, the proof nga naka-penetrate ang yawa sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Because nakigbarog sila. Uban sa mga iya sa yawa, mga kaigsunan. Klaro kayo na, no? Imo nang gikuha, mga kaigsunan, nagkigalay na ka sa ilang lifestyle. Imo nang gibuhat, ang ilang gibuhat. Kanang mga sinners. Mao nga dili gyud ta pwede mga igsoon nga makighiusa kung unsa basta-basta ba. Just for the sake of kana bitong connections. Bahala nagwatay connection mga igsoon kung kana nga connection makapayawan-on nimo. Bahala nagkita na lang nag-inusarang gabarog. Kaysa makigbarog ta anang ma-influence ta unya ang atong behavior, mausab na. Makadaghan mga kaigsunan, mga Baptist churches sa una, wide drums karon na ana. Na, okay na to nas probinsya, masabtan na nato drums kay gibutan magtubig. Kay nihit ang tubig ba sa probinsya. Oh, dito daghan kayong drums. Pambutangag tubig. Pero kanang drums nga naa diri gi-appeal sa music mga igsoon, lahi na. Naa naman combo naman. Dili na maayo, nagkopya na mga igsoon kay marag aligri man ning Pentecostal da. Oh, magblend tag ato abi. We sing like Pentecostal. We preach like Baptist. We visit like kanang kaning Mormons. Oh. Unsay itsura nimo? Ha? Unsa itsura nimo? Ngano dem, being a Baptist is not enough? Kung nasabtan gyud nimo unsa gyud ning Baptist? Ang problema lang mga kaigsuonan, maunang makaingon na lang ning uban nga we visit like Mormons. Kaya nga naman ang mga Baptist mag-visit, mag-t-shirt ra, mag-chinilas pa jud. Nagdala-dala kas pulong sa Ginoo, lupigon na kanan na maligyag Electrolux mga igsoon. Lupigon ka na maligyag duaan nga nagniktay og puwa. Lupigon ka. Bisan naman lang magpulo ka, mag-insert ka mga kaigsunan, you are the representative of the Lord. Amen. You are in mission. So dapat nagpakita ka kinsa ka. Sao na mag-visit t-shirt raman. Ikaw nag-represent nga kanang ang Ginoo nimo dili ka respetuhan. Di ba? Murang dili mataha ang mga tao sa mga Baptist kay ang mga Baptist Bible sipit-sipitan lang sa ilok. Ihapin pag hugaw ang lingkuranan, ang Bible pay lingkuran. Naunsa naman taan ni? Wala na yung standard mga igsoon. O nga na-lose man ang standard because we follow a lot of kanang principles nga wala na na-intune sa pulong sa Ginoo. Balik ta sa pulong sa Ginoo. Dapat mahadlok ta ang mga kaigsuonan kay blessed not katong mga nagbarog, no? Standeth in the way of sinners. Mga baruganan man na. Mga pamaagi, mga klase nga kinabuhi. Nga sinahinay, mausab ang imong batasan. O, kumustahan na atong batasan kung kuan pa man kanang tuno pa man ng Kristohanon? Ha? Kung patukaro na imong batasan ba, unsa kay sunata ana? Di ba? Di biya tamutukar diri sa simbahan. Adto biya tamutukar sa gawas. So unsa may music nato sa gawas? No, sa diyang makabingkil kag mga tao dito unsa may music nimo. Sa diyang ikaw makigistorya ka sa imong mga unbelieving o bisag believer nga mga backslider pod. Unsa may tono sa inyong conversation? Diha na nimo makita mga kaigsunan nga kandidato ka nga dili panalanginan. Because you standeth in the way of sinners.
pamaagi sa mga makasasala mo'y imuhang gibarugan. Ang ikatulo, seated. Seated. So to sit in the seat of the scornful means to take up residence or find comfort among those who mock or disdain God's ways. It shows a progression from walking to standing to sitting, which indicates increasing involvement and comfort in sinful ways. Igo pa ka nakiglakaw-lakaw. Lakaw-lakaw pa. Nadugay, gibarugan na gini mo. Nahimo na nimong baruganan. Prinsipyo na nimo. Nadugay, gilingkuran na gini mo. Mauna ni settle na ka ba? May matong naglakaw-lakaw pa mo kay pwede maka mo separate. Pero imo mang gibarugan. Di nadugay, imo na yung gilingkuran. Mauna ni. O diba? So daghan kayo, bisan mga Baptist pastors, mga igsoon, daghan, na, di ko kayo daghan, pero naagyod. Nga nausap na into kanang nabalhin og Jehovah's Witness, nabalhin og kanang dating daan, nabalhin og kanang Seventh-day Adventist, nga naman, kay maumay ilang kisigig istorya. Ngano makikistorya magkaanang naaman ay poison ng ilahang tudlo. Di matakdan ka madugay. Kung imong amigo pare, ang madugay magsutanag yung ka. Di ba? Kaya sige yung istorya, mas buotan pa man ang pare, ang istorya kini mo. So sa may ending sa imong istorya, so, tana. Kuyog na lang ta. So tana na ka. Dili maayo mga igsoon. Mo na magbantay gyud ta. No? Angay ta mahadlok una because nindot ka ng word nga blessed. Sa akong Bible capitalize ko ng blessed. Blessed is the man that walketh not. Naagyo nat oy. Mawagtang genang nat, bungkag jud ka. Kung imong ligid, mawagtangag nat, lagpot yun ang ligid. Disgrasya jud ka. Ay, yun ang tagtanga ang nat, mga igsoon. Importante ka ng nat, there is a verse number 1. Dapat imo ginang insirkulan, kolorin na mga kaigsunan, o pwede pa imo nang isuwat, i-rewrite nimo ba, not. No? Do not walk, do not stand, do not sit with the wicked. Klaro kayo na. In verse number 2, dapat mauni, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. This is our kanagkuan, defense. Na kung mauni ang imong buhaton, naadiha ang imong kalipay, nganong maminaw pa man ka atong sayop. Nganong makigkuyog pa man ka atong lahi og prinsipyo. Tungod lang, malipay ang imong unod, mo na ni kuyog ka. Di ba? O panalitan, kanang imong gikuyugan, kanang naghatagan sa imo mag-support ba? Palitan ka mo, nagmisyon na mo. Unya, pagkahuman, naghatagan support niya, mura man tulilik man ni iyahang pamaagi, kuyugan na ni, kaya support ba? Huwagtang niya. Bahala na ng support diha, ngano, akong Ginoo di ka support. Di man na sila mo'y nagtawag sa ministry. Pero sila na'y mulangkat nimo sa ministry. Mo na nga, siguruha gyud in town, mga kaigsuunan. Ang Ginoo mo'y nagbutang nato diri, siguruha nga ang Ginoo ra gyud ang imong gisunod. Siguruha nga ang Ginoo ra gyud ang imong gipakiglakawan. Ang Ginoo ra gyud ang imong ganang baruganan niya mo imong gibarugan. Ang Ginoo ra gyud mo imong gipakiglingkuran. Amen. Iyang prinsipyo, iyang panginabuhi, iyang klase nga kinabuhi. So dapat ingon anak gyud ta, dapat. Unya para mahitabo na, dapat naakay delight sa pulong sa Ginoo. Unya imo jud gi-meditate day
and night. Meditate the Word of God. Pasabot na lang meditate, usapag ayo. I-digest yun. Kung naa kay word gawa na sabti, ay jug palabya mga igsoon. Sabton yun na nimo according sa scripture, comparing another scripture, mga igsoon, para masabtan nimo. Ayaw pangitag hubad sa tawhanon nga hubad, kay mahubad yun na imong utok. Unya, kanira bang kalibutan no na imong hubad, di jud ka kabantay, nga bad na ka. Di ba? Kaklaro na hubad. Ikaw. Bad na imong batasan. Bataka lang kaghubad sa Bible. No? Di ka na nato mga kaigsonan, ma-erase sa tanag kasimbahanan. Naagay mga membro nga wrong context. No? Sa mag-grupo-grupo na ba? Grupo-grupo. Explain. Layo, mura ang topic south to asa north, ang iyang explanation. Meron itong east and west, kaya may tendency mag-abot. Di ba? Pwede ni suroy usa, niya baka man niabot, ni balik lagi siya. Pero karing, ang topic north, tuwa ka sa south, di magyun na mag-abot. Kaysa musugot kag sa dili, opposite magyun na. The more nga ang imong direksyon, tuwa ka sa north, mas mapalayo ka sa south. Never gyud mga kaigsunan nga one day, makaabot ra ka sa north. Gawas gumutuyo ka, balik ka. U-turn ba? U-turn. Gawas yung Cebu, imong tuyokon, matuyok gano'n mo. Pero kakabantay nga nibalik ka. Di mo na pwede mga igsoon nga mag-abot ng north o south. Kaya kung sa globe pa, muna siya, anak ba? Oh. Mag-abot na yun ang east o west magod, naamagod sa sa circular niya ba? So, muna nga magbantay yun ta. Mga igsoon. Bantay yun ta. Dili pwede mga igsoon nga ato lang kuwan ba nga, masakto ra lagi ni. Muna pag-explain ni mo, hala, pag di hunong, di kayo mo ipadayon para makaabot ra lagi ni dito sa akong gipasabot. Yang imong mga istoryahan, naglibog na, asa naman tayo ani pa dong. Kalayo na ba ani? So ayaw, Jod. Kung unsay topic, isguti. Kung unsay mga bersikulo, explain. Mga igsoon. Diha ta makakaton. Number 2, the condition of the righteous. So nakita na nato ang conduct at nung tanaw ng condition. In Psalm chapter 1, verse number 3, nindot ka na yung verse, mga igsoon, and the Bible says, "And he shall be like a tree, planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Nga naman, because his delight is in the law of the Lord. And he walketh not, he standeth not, and he sitteth not with the ungodly. Ang iyang kalipay, tuwa sa pulong sa Ginoo. Ang resulta, verse 3. So mao ni ang mahimong kondisyon sa iyang kinabuhi. And it's hard to copy. Mga igsoon. Pwede na ito makopya-kopya kintahay ang cover, kanang fasad ba? Makopya-kopya na ito ang tugkaran, pero di yun na ito makopya ang kinauyok kang bahin sa kinabuhi aning gipanalanginan sa Ginoo. Lahi gyud mga igsoon. Kay bisag unsa pa problema mo abot anang tao nga gipanalanginan sa Ginoo, gabarog ra gyud gihapon nagpangalagad. Musimba ra gyud gihapon na, muwali ra gyud gihapon na kung magwawali na. Muampo ra gihapon na bisan gahilak. Bisan gakatawa. Di gyud na siya muhunong kung unsa iyang tulumanon isip Kristohanon. Ngano man, tuwa dito iyang kalipay. Tuwa dito ang iyang kinabuhi. Nga kung iyan ang hunungon ang Word of God, iyang hunungon ang pagampo, hunungon niya ang pagpangalagad, as if patay na siya. Ito aman dito iyang kinabuhi. So dapat ingon ani ang imong makita sa imong kaugalingon mga igsoon. Pero kumusta ha imong kaugalingon? Okay ra bagway Bible? Okay ra bag di ka kasimba panagsa? Kay kanang panagsa nimo, mabali na.
No? Kanang imong di ka kasimba panagsa, ang imong moabot ka na panahon, panagsa na lang jud ka kasimba. Di ba? Ang imong kanang once ang imong Sunday tungaon nimo madugay wala makumpleto na. Sa usa ka semana kanang kuan na pilion na nimo asa imong simbahan. Madugay wa na jud ka diha. Because when you give Satan an inch, he will drive you a mile. Gamay lang yun nga space ang gikinahanglan sa yawa sa atong kinabuhi. Kaya kaniyang i-drag mga kigsunan. Kung asa hantod, gusto niya nga birahon kaniya. Sayang kayo ni. Panalangin man ng verse 3. Una ha, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. So, unsa man na nga kanang kondisyon? Unsa man nga kondisyon? Kung sa tao pa na, stable ang imong blessing. Rivers of water, di yun na mahurot mga kaigsunan. And we're not talking about Mananga, ha? Mananga River. Mahubsan man na. Wata nagisgot ana mga river nga mahubsan. Nagisgot aning river sa Ginoo nga gi-provide as a blessing mga igsoon. Di mahubsan. So diha ka gitanom. So in other words, bisa pag unsay calamity diha sa ibabaw, nagbagyo, naglinog na ang river sustaining you. Ingon ana ka durable ang blessing sa Ginoo. So ang resulta, that bringeth forth his fruit in his season. In other words, mga kaigsuonan, wala gyud waste. Dili gyud siya kanang kuan, dili gyud kanang pataka lang ba? Naa gyud siya insakto gyud nga panahon. Dili pataka ang kinabuhi ba? Season gyud. No, kaning pataka lagturo, kaning saging, wa gyud season ning saging. Oy, hala, bisag unsa buwana, bisag unsa semana, naagyo saging ba no? Mo na pag titanan bisag asa naagi saging gyud Mo na kaning paborito saging, bulahan ka. No, kay kani ako paborito nako lansunis. Wala kanang mingaw kayo prutas ro lansunis, lisura pag taon lansunis no. May tag makaon na punuan. Di man makaon ng punuan sa lansunis. Muna kaning nakapaborito tag prutas ba nga seasonal. So di yun na siya mutunga sa dili niya season. Di ba? Nya kinabuhi na to. Gitudloan ta sa Ecclesiastes. In everything there is a season. Dira nakanindot. Dili patakag tunga ang imong kinabuhi sa insakto nga lugar nga kuan bitaw sa Ginoo kanang iyang tagana ba mainsakto jud ka. Sa ato pa dili ka angol nga klase nga Kristohanon kay klaro man ang giingon sa Bible that bringeth forth his fruit in his season. Naagyod insakto gyud ba dili siya bitaw kanang di ba, usay mamunga niya, dili man niya season, di yun mapusla ng bunga ha. Ang lubi, wa po season na, no? Kung kano siya na mo gitanom, naalagi sa iyang kaugalingong, kuan ba, pero naagi bunga sa lubi, nga buang yun angan. Kaya di mapuslan ba? So, pag ang usa ka kanang fruit tree, dili niya season, mamuwak na, usahay na imutunga nga bunga, pero dili gito siya, dili makaon. Kay kuan na to, joke na to. Kaya di pa man niya season. Pero mostly yun, wag gimutunga. Di ba? So, sama sa usa ka seasonal nga mga prutas, diha gyud sure manunga ang atong abundant blessing, mga kaigsunan. So, pag nakadatag fruit diri sa simbahan, sakto gyud siya pagka-season gyud. No, kabantay ta kanang singer maay kayo season na gyud kay siya. Di ba atong gigamit nga term season kanang maayo kayo, maay kay mutukar, grabe season kaayo mutukar. Pasabot na hinog kay ba
sakto sa panahon. Umo na ang gitangana sa Ginoong blessing nato. Because we read the Bible, we trust God's way, ang prinsipyo sa Ginoo mo atong gisunod. So, anytime nga moabot mga kaigsunan nga panalangin ta sa Ginoo kanang mga fruit nato season kay na. So kay season naman gani imong bunga, ikaw pay di. Mo na inigwali nimo season na kay ka. Di ba? Di na paningto ng imuhang hashtag, imuhang kanang lapalapa mga igsoon perting basa asingot. Di ba? Nga naman, season na maka, di nakakulbaan ba? Mura na ka o kanang, wala na, normal na, give a flora nimo ang power sa Ginoo. Pero kaning gasalig pa ta sa atong kaugalingon mga igsoon, hasta ang pagpakli sa Biblia, maglimo sa kuan kanang wala ay kurog ay. Niagi sa kuan ang kurog-kurog ay sa una. Nawala maganita na akong gitun-an. Labi na nga kanang padung na, mga pila na lang ka minuto ba, ga-review pa dyan. Huwag tangtanan, pag-abot sa atubangan. Nga, no bitong gi-review, gisabot na lang unta to. So, kay wak man niya gisabot, no? Wak na ko gisabot ba, primero ginakong tudlo, nga na mga, primero nga buwan, ingon na ba, di man sabton ang lesson, so, sige na lang, sabta lang ko ninyo, wak man ko kasabot. Ako na lang inyong sabton. Ingon na ba? Pero, hantod ma-season na ka mga igsoon nga, kuan, umano panalangin sa Ginoo, na ay season. Pero ang panalangin sa Ginoo, mutungag yun siya sa insakto yun. Dili siya angol nga panalangin, dili siya kanabitong naalagi kay kanang panalitan sapatos nga na liston, wapoy liston, mangita pa kag liston ba? Mahubok man na. No, kanang Converse, kanang sneakers ba, kanang love yun nagliston. No, laki rubber shoes, mampoy liston. O, kuwang kayo. Ingon na, nakay kanang eyeglass, wa man poy kanang sao naman ani mo. Walay kapait. Naakay kanang sakyanan, way ligid. Di madagan. Dili siya angol ba? Kompleto gyud sa dihang ang Ginoo mo panalangin. Unya, dili pa gyud, gipunan pa gyud, his leaf also shall not wither. Unsa may pasabot ana? The quality of the blessing of God. Makaingon jud ka, wow. Wala makaingon ta mga igsoon nga, uy, may na lang ni oy. May na lang ni. Kanang may na lang ni. Murag wa gyud na naapil listahan sa Ginoo sa panalangin. Pero kasabot igsoon, kung ato sabto ni ba, ang dahon di malaya. Sa ato pa kung ato ni i-convert karong panahon na mga kaigsunan into material things. Unsa nga klase nga material things? Durable. So asa man na nabilong ang mga durable kanang mga kasaligan nga mga produkto? Asa man na siya? Na? Dili lang kay brand new, unsa man branded pa gyud. Di ba? Kaya kanang dili brand new, dead pa gyud ang brand. Nga may naghang brand new nga, inig taon-taon na, naguba na. Pero durable. Ang dahon di malaya, mga igsoon. Laliman ka na. So, kung magsaling lang yun tas panalangin sa Ginoo, ang kondisyon na to, mga igsoon, the best. O kita, kakristohanon ta, kumusta ang kondisyon na to, isip mga servant sa Ginoo? Sama ba aning verse 3? Ha? Na may gisugo ang Ginoo na to, ato ba nang gi-practice? Kanang sharing the gospel, season na bata na? O nangangapa sa dilim, gihapon ka? Pwede ito nangangapa sa liwanag. Tuwa pa yun nangangapa sa dilim. Di ba? So, kung pananglitan, wala gyud ka, ana, nabansay mga kaigsunan. Something is wrong with you. Asa day imong delight. Kaya mo man resulta pag ang delight nimo is the law of the Lord. Ang kondisyon nimo mausab.
Di ba? O sasakyanan pa, pagkalami asakyan kay kondisyon kay akong sakyanan. Bisag asa pakatkat og bukid. No, kasuway naman mi atong multicab pa among sakyanan. Saka sa Trans-Central Highway, ang kulba mga igsoon. Grabe, way hunong. Kinumdum mo itong camp na to dito. Nga pag naog na, pag abot na sa kanang USP, naamay ni tagulkol, magani ni hunong ko. Di na mo break kay ang kanang brake pad na tangtang. Sa multicab. May gani, wala dito sa Trans-Central. Diha na sa USP. Na ni kagulkol, naamay dyan nilagapak. No, di na mo break. May gani kay ang saluyo, kanang drum. Dili matagak ba? Ang sa atubangan, wa na'y break. Natagak, nakitaan gyapon. Kay baga pa baya, sayang ba? O nya, kay ba nakakani mga break sa multicab kay ipaluto raman. Karon lahi kayo Pagka kuan kumpiyansa kay mga kaigsunan na maglumba-lumba pa. Sakag naog. Di ka kuyawan sa break. Di ka kuyawan nga ilabay kas kilid. Di ka kuyawan nga ilabay kas pangpang. Kondisyon. So pagkita, ang atong saligan ang Ginoo, prinsipyo sa Ginoo, pamagi sa Ginoo, magkanindot pong kondisyon sa atong kinabuhi. That is the promise of God to the righteous. Righteous. Hello? Right ang imong gi-choose. Di magkamahimong righteous kung imong i-choose ang wrong. Amen? So, choose the right thing. Number 3 and last, the contrast with the wicked. Namag yung kalahian yun. So, Psalm chapter 1, verse 4 to 6. Ingon sa Bible, the ungodly are not so. Nindot kaayo ang kondisyon sa righteous, pero the ungodly, it is not. But are like the chaff which the wind drive it away. So, kasabot naman taon sa ng chaff, mga igsoon. Part na siya sa mga tanom nga kanabang na-detach na siya ba sa iyahap punuan yun o niya nahimo na siyang murag bulan palid-palid na mga kaigsunan kung asa ang hangin daghan kay mga Kristohanon ingon ana ang attitude mga chaff nga mga believers kung asa ang katong kuan kanang medyo maoy nindot ari ka mo side ari ka side why baruganan walay blessing na. Verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Bugat kayo ng verse 5, mga igsoon. The ungodly shall not stand in the judgment. So ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, grabe kayo ni, mura ni siya, o yun ka, grabe judgmental si pastor. Okay? The judgment of the Lord. Diba? Word of God, gihapon. Pag nahatag na mga kaigsunan, awa na lagpot, murag chaff. Gichap-chap. No? Naapoy mga chaff, nga nasangit na lang sa mga gamot-gamot ba? wa na gyud ka atas ba? Mura kahilak ko na kay tanan, pero nasangit magod. Di ko ka hawa god kay baw na ka, naamong good tayo responsibility. Tungod na lang sa responsibility, pero sa tinuod lang, wa na, bugbog sarado. Daghang mga Kristohanon na ingon na. So in other words, dili jud ka blessing yun sa body. Kay chaff naman. So naay chaff nga mapalit, napoy chaff nga nasangit. For some reason. So hinaot pa nga dili mo chaff, hinaot pa nakakonect pa mo sa body, hinaot pa nakakonect pa gyud mo sa kanang kuan gyud, lawas gyud ba? No, wala mo na detach kabubuton sa Ginoo. Kay kanang na-detach kabubuton sa Ginoo, naghimuhimo na kag imong kabubuton niya, pare-parehason nimong color ba? No, kopya-kopyahon nimo nga mao ra pod para igtan-aw sa mga tao bilong kag gihapon. Di ba? Usa kuan di ay nipis na kaayo, mura nagbilong-bilong. Nipis na kay pagtuo. Lapad lang magtakilid. Pero mag-atubang mura naglinya. Na, way klarong bilong-bilong. Kita mo ang isda, Lami manunta, pero di yung ka matagbaw, kaya nag-anan ni mo sa unod, bukog na diretso.
Kaway lami. May napritohon, kaya hastang bukog kanon. Pero inunan, tinola, wag yun, lami ng bilong-bilong, galapad lang agi. You know? Pero nipis kay tanan. Mo na mga Kristohanon. Dako kay tan-aon, kay ila maipakita ang lapad. Pero sa tinuod lang, ang pagtuon, nipis kaayo. Di tinuod, bilong. No? Trying his best. Bilong-bilong ang gawas. Dili ka pabilin, mga igsoon. Ang sinners, dili makapabilin sa congregation of the righteous kay di gyud siya sakay gyud. Di ka sakay. Mo na lisod niya, burden para niya mga igsoon nga makadungog anang mga righteous nga mga pamulungon. In verse number 6, ngano man na? For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Klaro kayo. Di yun nato na ma-deny mga igsoon. Nakaibaw ang Ginoo sa way of the righteous. Mo na nga, panalangin na dyan ka, di yun pwede nga ma-absent ang panalangin sa Ginoo when you choose to become righteous. Pero kung mo choose ka to become wicked, ang gingon sa Bible, you will perish. Mo na sa musugot kag sa dili, kung naa ka panalitan, nasangit ka ba, itong isgutan na to, chaff ka pero nasangit, pero sa matas Ginoo, di ka considered. Wa jud ka nabilong sa iyang panalanginan. Because God is the one who saw the righteous. So kanon, gitan-aw man tas Ginoo. Unsa kay tan-aw niya nato? Are we the righteous? No, nga kuan kayo ang kinabuhi nato, buhi kayo sama sa green kaistanan mga igsoon, full of life, or ungodly ang tan-aw sa Ginoo nato nga galagom lang agi. Di ba? We do good works, kita ra gyud nanindutan. Pero ang Ginoo nga galantaw, wa gyud. Wala magbantay ta, sige na tagbadlong aning simbahan na. Hangtod nga di jud ka mo function sa pagpamunga, naagyoy something wrong sa imong Christian life. Hangtod nga dili ka in tune sa giving, naagyoy question ang imong Christian life. Kay mao man na ang kanang breath ginhawa maguna nato. Lifeline nato ba kanang giving o kanang soul winning? That is our lifeline. No? Dili ka kaayo malipay mag soul winning kung poor ka sa giving. Kay kinahanglan magka mag-start gyud diha. Kay bao man ang Ginoo nga gikinahanglan nimo ang finances sa pagpangalagad na dito sa discipleship. So that is why nagsugod ka diri sa giving, nakakat-on ka sa giving, na-in-love ka sa giving, gi-enrich ka sa Ginoo, wa na. Hapsay kang kinabuhi nimo nga disciple ka, bisag asa pa mo mag-abot mga igsoon. Bisag asa pa nimo bangkahan ang imong disciple, wa jud kay problema. O karon asa ra man nimo kaya dadon. Og na ba kay gida o basin nag-abot ra mo sa Messenger. Ga-online ra mo. Hiluman nila, oy. Diba? Unsa may gibuhat ninyo sa inyong discipleship? Did you invest? Diba? Usay, lisod kayo i-invest kay wa man kay ipang-invest kay ngano man wa man ka gi-providean si Ginoo. Mo na nga atog yung bantayan kinsa man atong gisunod. Though we are saved mga kaigsunan, but Satan can still put the ungodliness in our life. Remember ha? Mabito kita gaanta si Ginog armor. Kay ang yawa, gainat na daan. Nga kung nagkumpiyansa ka, magtinanga ka nga Kristohanon, matirahan jud ka. O, so panaigo na ka sa udyong, sa yawa, sa pana, sa yawa. So unsa man to? Righteousness to? Ungodliness to? Talag klaseng fruit of the flesh, manggawas mga igsoon, mo na'y mo sprout sa imuhang kinabuhi. So mo na'y makitaan. So mo na'y magtago mga igsoon, manglusot yun ang mga salingsing. Diba? Manglusot yun na. Bisan pa usahan mo kanang cover up mga igsoon, makitaan yun na. Mo na, di yun pwede na itago yun. So, wala, para
secure ta, kita mismo may mag-self-check. Naa ba kay kalipay sa pulong sa Ginoo? Naa ba kay kalipay nga nituman sa pulong sa Ginoo? Kay mo man ay delight diha. Naa ba kay meditation sa pulong sa Ginoo? Unsa naman kalawom ang imong relasyon sa pulong sa Ginoo? When you read the Bible, unsa naman kanindot ang imong understanding? Kaya dili obedient, di man natagaan sa Ginoo og understanding. What's the point? Diba? What's the point of giving you understanding nga nakita naman sa Ginoo daan sa imong kasing-kasing that you will not obey? What is that for? Diba? So mo na, nakita sa Ginoo nga mo-obey ka, sa dihang na kay knowledge, then you ask wisdom, taganay ka sa Ginoo. Nga naman, because God knows that you will obey. So mo ni mga tao nga gitawag sa Ginoo nanginabuhi sa righteousness of Christ. Mo na mga Kristohanon nga naay prosperity. Amen? So unsa ganito? Prosperity of the righteous. Unsa to? Una, dunay kandak mga igsoon. Unsa pasabot anang kandak? Teacher? Na? Gawi, no? Gawi. Unsay kandak nimo? Mo na makita na nato mga igsoon, we cannot hide it. No, labi na sa mga pigado nga sitwasyon. Makitaan nyo na nato. Then, sa number 2, the condition of the righteous. So, ang kandak sa righteous, mo'y mulid sa iyang kondisyon. So, pag ang imong kandak, questionable na daan, mo na ang imong kondisyon pod as a Christian, questionable pod, Brad, unsa may imong problema, nganong bugat magka imong itsura. Okay, ang imong kandak, problemado. Diba? Ang intention ni mo sa kinabuhi, walay pagpangalagad, puro sila pagpangwarta. We are not saved now. Wala tagiluwas sa Ginoo. God did not save us now to earn money. God saved us now to bear fruit. But there is provision because of bearing fruit. Di sa nato pwede na i-separate. Nag-bear fruit ka, unya pagkauman, in poverty. Dili in tune sa Bible, mga igsoon. Kaya ang in tune sa Bible, pag bearing fruit ka, you are blessed. Klaro kayo na. Then there is the contrast with the wicked. The wicked are not so. Kung unsa ang panalangin sa righteous, di pwede maangkon sa wicked. So it's your choice. It is your choice, mga kaigsunan. Do you want the prosperity of the righteous? Or you just want the prosperity that you can accumulate according sa imong ability? No? Delikado na. So, salamat na sa Ginoo mga igsoon nga naa siya nga magmugian nato aning iyahang nga giandam para nato. Giandam naman niya. Mo na nag-invite siya, follow me, walk with me, stand with me, sit with me. No? Dili ngadto sa ungodly. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the prosperity of the righteous. Nagampo mi, Lord, nga amo gyud nga ma-cultivate ang righteousness nga imong gipaambit namo, Lord. Through your words, nga among matuman gyud kung unsay nakasuwat sa imong pulong. Ayog tuguti, Lord, nga mahimo ming opposition sa imong mga pulong. Ang reason nga nung naay panimbahon, ang reason nga nung naay personal devotion, ang reason, Lord, nga nung naa may mga rebukes nga madawat namo sa among pagpaminaw sa imong pulong, because you wanted us to live in your righteousness. O kung dili namo ablihan ang among kasing-kasing o kinabuhi, Lord, para sa imong pulong, ang wickedness maoy magpatigbabaw sa among kinabuhi. Because we are still in our sinful flesh.
nga maoy konektado sa kalibutan, nga maoy amo ang mga major enemies. Apan salamat kay Lord sa balang espiritu nga imong gihatag sa among kinabuhi, nga maoy mughiya namo, mubadlong, mutudlo pinaagi sa pagsunod sa imong pulong, Lord, nga maoy mo panday sa among kinabuhi so that we could experience your righteousness in this world. Salamat kay Lord sa invitation tonight. I pray that you will bless your people, dear God, to come to thank you for the salvation that you have given to us, to thank you for the Holy Spirit that you have allowed us to possess in our life, Lord. And to give thanks to you, Lord, for the Bible. Nga maoy among matun-an, magiyahan mi through the Holy Spirit's teaching. And I pray, Lord, that you will bless your people as they come tonight. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen.